Ang tinatanong ho nila agad ngayon, Sen, doon ho sa ating mga kababayan, yaman din lamang kayo na po ang nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano na po ang inaasahan? At mayroon na ho ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, ay isang nakapormang committee na yan. May tao na talaga yan. Ang ganun ho ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Oho. Kapatid ni Congressman Miro Kimbo. Palagay ko kuya niya yun. Oho. Naka-wheelchair yun, pero very competent, ha? Okay. Matagal na siya roon. At ang pagkakaalam ko, magre-retire siya itong December. Opo. So, meron na talagang ano yun. Meron talagang May tao yun. Opo. May tao yun. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang may kasanayan na. Yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Opo. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun, ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong ka, may basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong. Parang kung sino-sino lang ng mga... Yung mga, anong tawag din sa mga... nasa television, ang tanging gawain lang ay magtatanong ng... Wala naman direksyon ng mga tanong, di ba? Doon hindi. Ganun pala Kasi yan. ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. Tatlong bagay, may tinatawag na malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Yung tatlo na yon. Opo. Kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Kaya importanteng komite. At yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng committee meron may kanya-kanyang rules. Pero ito may sariling logo lang siya. Opo. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independent siya. Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganung katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon I mean, moto proprio pa. Moto proprio. Opo. Pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA kamakailan lang. Opo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? Yun na nga. Ano sabi? May mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pasaring, diniretso Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po. Sino yung mambatas? Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga mambabatas. Hindi, kaharap niya, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangang masiyasat yan. Bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit kulang-kulang sa pupang nawawala. Hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung epekto. Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo is an understatement. Ibig sabihin,
Dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Oo. Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na ganun, hindi na presidential yun eh. Ganun ho ba? Di ba? Nako, oo. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga, oo. Oo. Dapat yung, ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun eh. Oho. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga, pati kontraktor kanya Pati ay, kontratista, opo. Oo. pati mga kontratista ay, usigin natin. Oho. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun din? Kasi Sa palagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista ho, kontratista din eh. Ha? Di ba yung inimbestigahan nyo sa ano, pati equipment eh, nakalagay yung pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oo. Di ba? Oo, isa yun, isa yun. Oo. Mm. Eh di ba, ay, malamang napakarami din mga kontratista Pero nandun yun, sa harap kahit na. na gano'n, sisiw lang yun eh. Ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ay bibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento, Jen. Pero kung ang pag-uusapan sa yung Blue Ribbon lang muna, no? Lahat pa ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sten? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos meron pupunta sa'yo. Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Di, siyempre, sasabihin mo, sige, sipin ko. Baka naman gusto mo kung, isipin ko nga, di ba? Ayun. Oh. Oh. Mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. Yung mga May staff. direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, oh. Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ko na Kasi, yan. kasi tinangka ako na ipatawag. Nanon doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pagtatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo, Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Oh, yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mong may pagka-personal eh. Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan Opo. mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito eh. Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka eh. Opo naman. Oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo. Oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Siyempre iba po. yung kaalaman. Magmumold dyan sa isipan ng tao. Ito Ngayon, po. pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, ano? Kailangan kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Oho. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Oho. Kumbaga, public property ka na eh. Totoo po yun. Naniniwala sa'yo, nakikinig Public sa'yo ang figure tao. na yun eh. Tama. Kasi